Nako, heto po mga kaubayan, Erwin Barumbado, ipapaaresto si SP Alan. Nako napakabarumbado naman ni Erwin Tulfo. Papaaresto at bibit-bitin daw si SP Cayetano. Sobrang tapang. Nako, yan po mga kaubayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga, no? Eto pong si Auntie Claire mga kaubayan ay may banat na naman po. Sabi po dito ni Auntie Claire, hindi sila ang hari dyan sa Senado. Ang boss nila taong bayan, bakit parang ang daming naghahari-harian? Ayan mga kaubayan. Ang dami daw naghahari-harian. Mamaya may ipapakita po tayo kung sino po talaga ang naghahari-harian dyan sa Senado. Kahit ka bago pa lang niyang senador. Opo. Mamaya yan mga kaubayan, pero eto muna ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol po dito. Sabi po dito ni Ralph, back to you. Sabi din sa bangag ko na Boss Claire, ayan, maraming kasabi, back to you daw. Bakit nanggagaling sa iyo ang salitang yan? Bakit nga ba? Dapat ikaw po ang, ikaw yan di ba? Ika lang, ayusin ko lang ito mga kaubayan. Di ba? Di ba ikaw yan, Auntie Claire? Bakit naman iaano mo pa sa iba? Okay. Sabi pa po dito, Beset ka Claire, pati kami idadamay mo taong bayan kagaya ka ng amo mong ubod ng sinungaling at bangag. Ayan mga kaubayan, marami pong nagalit dito kay Auntie Claire sa kanyang pahayag na hindi sila ang hari dyan sa Senado. Ang boss nila taong bayan, ginagamit na naman po yung taong bayan. Bakit parang ang daming naghahari-harian? Ayan. Ito po ang example niyan mga kaubayan. Ito, masyadong naghahari-harian. Ito muna, wag muna yun. Ito, si Erwin Tulfo. Nako, ipapaaresto. Napakabarumbado naman ng senador na ito mga kaubayan. Ipapaaresto, bibit-bitin si SP Alan. Aba, ito, pakinggan niyo po ito, Hiringan kayo dyan. Ano po papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. What? Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Nako. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang senator. Naghiring na nga po diba? Naghiring na po. Bakit wala kang ginawa? Magpahiring ka. Nung hearing pa lang dapat inano mo na yan. Diba ginawa mo na yan? Puro kadaldal no? Dinadaan mo sa ngak-ngak ng ngak-ngak. Nako po, hindi mo na madadala ang taong bayan sa puro kayabangan mo. Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwiliuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon. Sino po papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At diba? Na eto Claire, diba? Klarong-klaro. Ito po yung nagsisiga-sigaan, feeling bossing ng Senado. Ay grabe naman. Nalampasan niya pa ang presidente sa kanyang mga pananalita, mga kaubayan. Sino ka ba, Tulfo? Bakit ka ba naging senador? Bakit ka naging senador? Dahil sa taong bayan, di ba? Ano ang gusto ng taong bayan? No? Yung mga bumoto sa iyo nagsisisi na ngayon. Correct, di ba? Just comment down below kung nagsisisi ka na, kasi ako, hindi ko naman to binoto pero nagsisisi pa rin ako na bumoto kayo nito. Di ba? Alam mo, noon pa lang una mga kaubayan, sinabi ko na mayabang, baka magpataasan lang ito ng ihi ni Rafi Tulfo dyan. Ayun na nga, di ba? Kaya sa sobrang mga yabang niya na yumpak na yan, sige, bitbitin mo kung kaya mo. Kwelyuhan mo kung kaya mo. Grabe ka, di ba? Doon pa nga lang sa diba, nung nagkaputukan tapos lumabas sila, umuwi sila, pinagbabato sila, di ba?
Umangal ka na nga doon eh. Yun pa lang ang ginawa ng taong bayan. Paano pa kaya kung bitbitin mo, kwelyuhan mo itong si SP Alan? Hindi mo alam kung anong posibleng gawin ng taong bayan sa'yo. Di ba? Kaya, careful, di ba? Mag-ingat po tayo, mga kabayan. Dahil hindi lang ikaw ang mga supporter, di ba? Yung iba dyan, grabe pong magsuporta. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan, mga kabayan? Just comment down below. At ito, natawa ko dito kaya sino ba itong hinayupak na ito? Si Franz Castro. Sabi po kasi dito, mga kabayan, kasi may mga paper bag na pinamimigay sa kanila, di ba? Sabi niya po dito, ang paper bag na dinadala namin minsan ay yung mga sinaron namin minsan na pagkain. What? Niloloko mo ba kami? Sinaron, ibig sabihin, mga kabayan, sa mga pistahan, di ba? Inuuwing parang bring home, ayan, mga kabayan. Nag-bring home ng pagkain, naka-envelope. Niloloko mo ba kami? Envelope na ba ngayon ang nilalagyan ng pagkain? Huling-huli na kasi kayo. Huling-huli na kayo dyan sa mga bayad na yan eh, no? Mga bayaran kasi kayo. Huling-huli na lulusot pa itong si Claire Castro. Para kasi magkamukha na rin, no? Si Claire Castro at si Franz Castro. Kayo, mga kababayan, naniniwala ba kayo dyan? Yung paper bag daw ay lalagyan ng mga bring home na pagkain. Bakit wala na ba kayong makain? Huwag nyo nang lukuhin ng taong bayan. Sinabi na po yan ng 18 Marines na ang laman ng envelope, na paper bag, di ba? Ay pera. Opo, pera. Claire Castro, huwag mo nang lukuhin ng taong bayan. Okay? Ito pong naging komento ng ating mga kain. Sabi po dito ni Renato, paper bags, bakit sa mga dumi ninyong kinakalat sa lipunan, o di inamin din na may paper bag, kahit ano palusot, paninyo, sabit din kayo. Correct, umamin. Parang si Tito Soto rin, di ba? Parang si Soto na rin itong si Castro. Umamin. Na may paper bag. Si Soto naman, ayaw pa man niyang aminin na talagang totally, no, na mayroong maleta na ibinigay. Nagpapasakali pa na, for example, binigyan siya ng maleta. Ano ngayon? Ganito rin po si Castro. Di ba? Huli na kayo. Parang umamin na rin kayo. Nahuli po natin sa sarili nilang bibig itong mga kawatan sa ating gobyerno. Diba? Ay nako. Bago po natin i-play yung video, mga kababayan, gusto ko lang pong bigyan ng reaction itong isang vlogger ba ito? Hindi ko alam, hindi ko kilala to, pero gusto ko lang bigyan ng reaction to, mga kababayan. No. Kasi sabi po dito, no, Gaya Polihemnya. Ayan. Ay, hirap naman ng nito, pangalan. Pwede bang Baboy na lang? Sabi po dito ni Baboy, Babski na lang, Babski, okay. Pag sinabi ng mga 18 Marites na nag-deliver sila sa North Pole, maniniwala yung mga DDS, ayan, mga kababayan. Ano ka ba? Bakit napunta tayo sa North Pole, mga kababayan? Nandito lang naman tayo sa Pilipinas. Ikaw mag-example ka na lang, sobra pang exaggerated. Parang sinabi mo ng witness natin si Santa Claus, mga kababayan. Huwag mo nang isturbuhin si Santa Claus sa North Pole. Stay lang tayo sa Pilipinas. Wala na talaga kayong maibatong argumento, no? Itong mga, loyalista, dilawan, pinklawan, whatever you are, Babski. Okay? Huwag natin tawagin sa kanyang pangalan. Total, ang hirap bigkasin. Babski na lang. Babski. Wala na ba kayong argumento na maibabato? Yan na ba talaga? Ang babaw nyo naman, pati si Santa Claus, i-isturbuhin nyo pa sa North Pole. Nandito lang naman tayo sa Pilipinas. Magpakatotoo naman po tayo minsan, di ba? Eto po, wag na nating, kasi galit na galit rin yung ating mga kababayan. Sabi po dito ni Ami, mas marites si Madriaga na pinapaniwalaan mo. Correct? Na di puta manawong buwayang buwaya ang ama mo, sabi ni Mark. Kahit naman DDS maniniwala sa 18 Marines, sabi po ni Ian De Leon. Ayan. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan kay Babski? Just comment down below, mga kababayan. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Diretsahin ko kaagad dun sa ano bang mangyayari dun sa ginawang hearing kahapon
ng Blue Ribbon under Senator Marcoleta, anong mangyayari do sa mga record nun sa minutes of the meeting of or the hearing, Senator Erwin? Mas Jerry, ang record lang noon sa mga nag-live kahapon sa TV, pero doon sa records po ng Senado wala dahil wala pong presence ng any member of the Blue Ribbon. Wala po doon to record it. Wala din nga po yung ganun. trade, yung nag-record po yung parang media recording namin. Wala rin po. Yan po talaga yung forum at hindi po may tatawag na hearing kasi nga po halakayan lang po, sila lang po yun, press briefing, forum, want to call it, pero Okay. definitely hindi po hearing yun. So walang record yon, walang pumasok sa anumang record ng Senado yung hearing kahapon? Wala sa record Wala po, ng kaya Senado? yung panunumpan nila doon, sila lang po yun, di rin ho papasok yun. Sabihin na natin, wala po sa record ng Senado yun, mga kababayan. Pero sa record ng taong bayan, sa record ng taong bayan, hindi na po yun makakalimutan. No? Ano ba ang mas mahalaga? Record sa bagay, for legalities, nandyan. For formalities, nandyan yan, di ba? Pero sa public opinion, mga kababayan, hindi na kayo magwawagi. Sirang-sira na kayo. Sirang-sira na kayo. Kaya nga po, sa Monday, sila po imbitado ulit yung mga Marines ngayon. Meron po tayo mga members po ng Blue Ribbon Secretariat. Ganun din po yung PRID namin. Yung nagre-record po ng live na makikita ko natin sa social media. Nandoon po sa Lunes lahat po. At saka yung invited guest natin, bukod po doon sa Marines, meron po tayo sa mga NBI, Ombudsman, DOJ, iba't iba po. And then, sa susunod po namin na hearing na pinaplano ko na po towards the end of the June, yung mga inakusahan naman para pwede ho silang managsagot ng mga akusasyon laban sa kanila. Okay. So, meron bang attempt from your group, from the new majority, na harangin itong hearing kahapon ng Cayetano Black? Actually, napag-usapan po yan. Kaya umaga-umaga, nagtungo na po at nagpa-press con po si acting Senate President Sherwin Gatchalian at sinabi na walang hearing. At then the night before, dineclare niya na po na work from home po o yung mga empleyado. Pero yung mga pumasok po kahapon, mga staff lang po yan ng mga dating senador, ng mga dumalo po. So, bakit po kayo nagpa-work from home, di ba? Anong reason ninyo? Bigyan nyo naman kami ng rason, di ba? Kasi yung majority, ang rason nila, para hindi mabuwag yung mga committees, di ba? Makontinue po yung Blue Ribbon hearing, kaya po sila hindi pumasok kasi sasabutahin ninyo, di ba? Ngayon, ano naman po ang inyong rason, di ba? Bakit po kayo nag-work from home? Kasi kung work from home ang pag-uusapan, pasok po si Senator Jinggoy at si Senator Bato de la Rosa. Diba? Pwede silang nagtrabaho, di ba? Kahapon at mga security po nila. So, yun po. Pero napag-usapan po na ipadlock na lang natin dahil alam po namin na mag-hiringan sila. Ang sabi po na pag-desisyonan po ni presiding Padlock officer, talaga gamit. Senate Pro Tempore Gatchalian. Hindi, wag. Kasi baka sabihin ng mga tao, ginagaya natin siya dahil nung sa Kongreso siya. Nung ayaw niyang bitawan ang pagiging Speaker of the House, pinadlock niya yung session hall. Ganun ba? Okay, so 2020 po yun. oo nga pala, nung ang papalit na si Congressman Lord Alan Velasco. Opo. Tapos, ang isa pa paring Jerry, kaya niya nasabi na walang independent. Kasi natikman niya yun sa ilalim ng Panginoon. Sinabihan siya, bumaba ka dyan. Ibig sabihin, napakialaman siya, nasabihan siya. Kaya ngayon, tingin niya, pinapakialaman po siya ng palasyo. Hindi po siya pinapakialaman ng palasyo. Wala akong pakialaman ng palasyo sa Senado. Okay. Ulitin ko lang yun sa record kasi may mga nakita naman kami mga staff doon na 'di ba karaniwan yan, may stenographer yan o may nagre-record yan para may gumagawa ng transcript. So yung buong hearing na yon ay useless, walang anumang record na papasok sa record ng Senado? Wala po kasi nga po wala yung mga member ng
ng Blue Ribbon. Walang walang tinakot eh. Tinakot yung mga member na dapat sana magre-record. Di ba merong strike it from the record. Meron ganun, di ba? Walang ganun, walang mag-strike. Wala naman nagre-record. Kaya walang record. Wala nga live di ba yun ang una nating hinanap sa YouTube account ng anyway, sa Lunes naman, ipapatawag mo naman. So, wala tayong problema dyan. Kung maghihiring ka sa Lunes at ipapatawag mo, pares lang naman sasabihin. Kahit napitpitin mo mga daliri ng mga marisa yan, dinideliver nila yung mga babae, nag-deliver sila di umano ng pera at di umano naghahatid sila ng babae. Okay? Hindi mababago yan. Ano to, pagka binago nila, mayroon tayong problema dyan. Gaano pa ba karami babaguhin nila? Kasi dapat consistent sila. Kung ano sinabi dun sa hearing kahapon, anong sa araw, dapat ganun din ang sasabihin sa mga susunod pang pagtinig. Para consistent. Ngayon, dahil iko-contempt sila, at talagang ika nga, pag nakakontempt na sila sa Senado, dapat 24/7 ang pag-ano dyan dahil matinding panggigipit mo gagawin nyo sa mga yan, okay? Galawang Quadcom nga, Paduano style to. Gusto makakita ng Paduano style, manood ho kayo sa Lunes. Secretariat, yung mga stenographer, recorder, wala po eh. Wala. Yung nag-video, wala ho eh. So, paano valid yun? At saka yun yung instruction ko dahil ako po yung chairman. So, ako po yung sinusunod ng Blue Ribbon Yabang. Secretariat. Bagamat, nagbanta pa si Senator Cayetano, ang kakasuhan niya. Ang tanong ko ngayon, ano yung kakaso na? Ako po yung Blue Ribbon. Siya po ay ordinary senador na lamang. O, we can say na. Pero in fairness, kahit anong sabihin mo, Erwin, dahil dun sa ginawa nila na yon, na-checkmate ka ngayon, wala kang choice dahil kailangan mong ipatawag yung 18 Marin. Tama, mali? So, ibig sabihin, effective pa rin yung ginawa nitong si SP Cayetano at itong si Senator Rodante Marcoleta. Kasi ang endgame lang naman dito, ang ultimate goal natin ay ipatawag yung mga Marines. At sa pagpapatawag, Pero ang problema nga nito mga kababayan, no? Si Erwin Tulfo ang chairman, siya ang inaakusahan. So, paano ang natin nito? Paano po yung setup, di ba? Kasi kailangan mag-inhibit ka kasi you are the accused, di ba? Ikaw pong inaakusahan dyan eh. So mag-inhibit ka ngayon dyan. Kailangan mo mag-inhibit whether you like it or not, di ba? O kailangan mapalitan ka, balik ulit sino to? Balik ulit si Ping Lacson bilang Blue Ribbon chairman. Ay nako. Pangalawang balik na yun kung babalik pa yan, ha? tawag mo na yan, nanalo ang sambayan ng Pilipino. Palakpakan natin ito si Erwin. Talagang papahuli kita. Kung hindi, puro kalibugan na lang eh. Punta ka sa FB, puro kalibugan. Punta ka sa TikTok, puro kalibugan. Pabira. Hindi aasya si itong bansa na to kung puro kalibugan ang iniisip nyo. Diba? Kailangan ho nating magnilay-nilay ngayong mga panahon na to. Kailangan ho nating manalangin. Hindi kagaya ng pananalangin nito iba yung pananalangin na ginagawa niyan. So yan mga kababayan, anyway, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po dyan mga karabin natin, just comment down below at syempre wag pong kalimutan i-like ang video ito, malaking tulong po yan, maraming salamat po.